Okay, ito po yung ating rooftop garden na kung saan ay nabagyo po. Inabutan ng Typhoon Ulysses at makaraan po ang isang linggo tayo po ay bumalik dito at atin nga pong nakita na ito ay nabagyo at kasama po yung mga kalapit lugar natin dito na talagang mas matindi po ang inabot. Kasi mga nagkabuwalan po ang puno, yung malaking puno na may nara at kung saan at kung ano pa ang mga nagkabuwalan dito. Dahil tayo po ay isang linggong wala rito sa ating bahay, dahil tayo po ay namatayan. Pagbalik po natin dito, ito yung ating nakita. Ang ating katuray na tinanim na tumaas na ay humapay at maraming kalat dito sa ating rooftop. Ang ilan sa puno ng ating papaya ay talagang totally damaged. At ito po yung nakikita nyo ay aking mga napakaraming sukal. Yan po. Tayo po ay nagsimulang maglinis. Atin pong lilinisin ang mga kalat na iniwan ng bagyong Ulysses. Alam niyo po, kahit hindi naman nangyari sa ating rooftop, nagpapasalamat pa rin tayo dahil sa hindi naman gaano talaga napinsala ito. Ang talagang nakakaawa po ay yung lugar sa norte o sa bandang Cagayan Valley, Isabela, Tugigaraw, lalo na po ang probinsya ng Cagayan Valley. Talagang dahil po nagpakawala ng malalakas or dahil ang magatan po doon ay umaapaw, kinailangan po na magpakawala ng tubig. Dahil kung hindi naman po ito gagawin, mas maraming buhay o marami ang masisira dahil nga po napakalaki ng Bagat Dam. Okay, tayo po nandito at nililinis nga po natin itong ating rooftop garden. Makikita ninyo na napakaraming kalat. Dahil nga po yung lugar natin ay may mga punong nara at mangga sa tabi ng ating building. Kung kaya nga po ang mga dahon na nakalaglagan, mga tuyong dahon na siyang naipon dito sa ating rooftop garden. Bukod diyan, may mga puno po tayo ng papaya, no? Yung ating minarapot na papaya talagang naapektuhan po at dalawa yung ating natira na minarapot na papaya na nabubuhay. Ganyan po talaga ang buhay pag tayo ay inabot ng mga kalamidad, ay dapat maging practical lamang po tayo. Tanggapin talaga natin na ito ay kasama sa buhay. Walang mabuti kung hindi tayo ay mag-move on, balik sa dating gawain at sikapin na maitayong muli itong ating garden na nasimulan. So, makikita nyo rin po dito na wala talagang gaano ng mga nasira sa atin. So, nag-trim tayo ng mga dahon na kung saan ay para mas maganda yung ating mga pananim. Yan po. Sa ngayon, atin itong winawalisan yung mga tabi ng ating mga pananim upang maging malinis at maayos naman. Okay. Atin pong actually na yung ating mga tanim na dati na talbos ng kamote ay atin na itong pinapalitan po at tinanggal dahil nga po medyo matagal na talagang kaya rin po nakikita nyo na dumami ang mga
kalat natin dahil sa marami tayong tinanggal na mga dahon or mga puno ng talbos ng kamote. Okay. Medyo sa araw po. Ito, maganda naman po ang panahon. Kaya tayo po ay nagkaroon pagkakataon talaga na makapag-linis. Babalik natin sa dati itong ating rooftop garden na ayos. Lilinisin natin itong mabuti. Tayo ay busy sa ayos ng ating mga kalat at ating paggandahin uli itong ating garden. Yan, makikita na tayo ay nagmamadali sa paglilinis. Mamaya at ipakikita yung mga nakasurvive na ating pananim. At mabuti po ito lang bandang taniman ng ating papaya ang medyo inabot ng bagyo. Talaga nakakagulat. Tayo po ay nandito sa isang subdivision, ang La Poblacion subdivision na sa Nacio del Monte, Bulacan. Nasa barangay Muson po tayo, pero ang ating ipinakanagugulat po ay may mga kalapit tayo dito na ang matataas po at malalaking puno ng nara ay nagkabuwalan. Nabuwal po, pero dito sa ating rooftop natutuwa tayo dahil hindi naman talaga masyadong malaki ang pinsala. Mamaya po makikita nyo na may mga halaman tayo na talagang nakasurvive sila. Hindi po sila gaano apektuhan ng bagyong Ulysses. Medyo naging makalat lang po talaga dito dahil sa mga matataas na puno dito ng mga puno ng mangga, nara na may mga sanga po na nakalawit dito sa taas ng ating rooftop ay siya po yung nagkalaglagan ang mga dahon. Okay, at itong dinadahan-dahan na tanggalin ang mga kalat. Makikita niyo po na pinagsama-sama natin yung mga kalat nating nakuha. Ngayon maya-maya naman po atin na itong tatanggalin dyan. At inyong makikita na talagang atin na itong naayos. So ayan po, pamaya-maya matatanggal po yan at atin hindi natin ipakikita yung pagkakatanggal. Pero ito po ang inyo namang nakikita ay itong nalinis na po natin yung ating garden. At ito nga po nakikita ko sa inyo na matapos natin linisin ito namang mga tanim ko po na gabi. Mabuti wala naman po itong gaano pinisala. Yan po, marami na yung ating gabihan dyan, hindi ito naapektuhan. At yung ating sa banda roon meron tayong dragon fruit natin na nakinabangan. Okay, yan po yung ating gabihan. And then tayo din po ay dadako naman sa ilang pananim. Katulad po niya, nakikita po ninyo na ayan, meron po tayong garden box na ginawa dyan. Dalawang garden box po yan na hinatin natin, so lumalabas na may 4 po tayong compartment. Yan naman po, meron tayong panyan, malunggay. Ito po yung anyong nakikita yan. Kapasalamat tayo dahil sa hindi talaga naapektuhan itong banda rito. Doon sa gawin ito meron tayong talbusan at ito na po yung dragon fruit natin. Kung nakikita yan na medyo mataas, yan po yung ating katuray. So humapay siya, pero atin po siyang para may balik, tinalian po natin ng
kable ang puno, kaya po nakatayo na muli. Okay. Yan po yung tanim dito. Makikita meron tayo dyang kamatis. At ito naman, yan, meron tayong ginger dyan na may mga laman na rin po yan. Hintay lang namin na matayo ang mga dahon para tayo po ay umani. Yan po yung ating turmeric na napakalago. Yung nauna po natin itinanim ay atin na pong naipakita na atin na inani, yung at least nasa batya. Yan po yung, ito naman po yung makikita ninyo. Yan po yung ating talong, medyo bago-bago pa lang po yan na lumalaki, pero nagsisimula na po itong mamulaklak. Bagamat mababa po atin pakikita sa inyo. Lalapitan po natin ito. Okay. Pero dito muna tayo sa papaya po. Atin ang tinanggal yung dahon kasi nga po ito inabot ng bagyo. Pero may bunga po siya. Yan, ipakita po natin. Medyo sa katanggalan wala tayo na muli ay lalago ang dahon yan. Po yung ating papaya na yan po yung ating minarkot, nasa gulong lamang po makikita ninyo po. So nakapag-save pa rin tayo ng puno ng papaya. Yan yung isa at sabi ko nga po kanina dalawa siyang puno, ito po yung isa na puno ng papaya. Pareho po yan na minarkot natin at may mga bunga na rin po na medyo huli yung bunga nitong isa, yung isa po sa kabila ay mas malalaki na. At makikita nyo po na nalinis po natin, no? Wala na po yung mga tabon, mga basura kanina na ating naipon. Okay. Medyo nabawasan po yung ating mga tanim dito. So tayo po ay lalapit uli dito sa ating nagsisimulang mga pananim. Yung ating katurin na binabangkit kanina. Ito na po yung ating loya na maganda ang kanyang pagkakatubo. Yung mga laman na yan sa ilalim. Sa kabila, yan po yung ating nakabuhay tayo ng talong. Okay. Pero tayo naniniwala na darami din po ang maging bunga niya. Yan po. Dito po at ipakikita sa inyo na medyo maganda rin po ang tubo ng ating talong kahit ito po ay nasa garden box, pero meron tayo dito nga 11 puno ng talong at yan nga po nagsisimula na itong yan magbulaklak. Halos tabi-tabi po yung bulaklak niyan at atin itong susubaybayan. Yan po, subaybayin natin hanggang sa ito po ay magbunga at papakita natin sa inyo later. Pag ito ay nagkaroon ng mga bunga, papalaki natin at muli atin itong i-video po. Halos sila po ay sunod-sunod na nagkakaroon na po ng bulaklak. Yan po, ang ganda tingnan dahil nagsimula pala siya magsanga at nagbubulaklak nga po. Okay, yan po yung ating mga puno ng talong dito sa ating rooftop garden. So nakakatuwa po dahil sa kahit sa garden box ay nakapagpatupot tayo ng talong. Dahil alam niyo po sa panahon ngayon ang talong dito sa ating lugar ay inaabot po ng 150 pesos ang isang kilo. So hindi naman tayo bumibili noon at tayo na po ay naisipan natin na magtanim na lang para naman tayo ay makinabang. At ito nga po, medyo matagal din naman ang buhay nito. Kung talagang maalagaan natin ito ng mas maayos, ay aabutin ito ng mga mahigit 1 taon. Yan po ay magkakatubo. So pinakita ko lamang po sa inyo at maraming salamat po sa inyong panonood at subaybayin niyo po muli ang ating mga videos na i-upload. Bye!